Mapagpalang araw sa mamamayan ng Bayan ng Bae. Ito po si Architect Dan Lanceras, number 15. At nagnanais makapagbahagi ng kaunting kaalaman tungkol doon sa mga programang ating ilulunsad para doon sa kaunlaran ng ating bayan. At bumabati ng isang magandang panahon sa inyong lahat. Marami po ang mga katanungan na nasa sambit ng ating mamamayan na nais kong bigyan ng kasagutan. At ito ay hinggil sa pagbaha. Yan po ang ating topic, yung sobrang pagbaha dito sa ating bayan. Kaya't ninamnam natin ang mga katanungang ito at ito yung gusto nilang iparating. At ito yung napaka-importanting dapat masagot ng bawat tumatakbo sa ating bayan at magkaroon ng konkretong solusyon para dito. So ano ito? Sabi niya, ano ang inyong magagawa upang maibsan, maalis, maibsan o mabawasan ang matinding pagbaha? Ayan po. At kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa ating bayan, ay papaano mo ito i-resolve itong mga kalamidad na ito, itong pagbaha-baha na ito. At tinatanong din niya na ano ba ang sanhi ng mga pagbaha? At ano ang konkretong solusyon para dito? Yan po yung ating tatalakayin. So, nung ako ay nanungkulan noong 2016 hanggang 2019, tayo po ay nakaranas ng hagupit ng bagyo nung panahong iyon. 2016 ay itong si Ambo at si Karina. 2017, itong ating si Goryo. 2018, ito si Ompong. At 2019, ayan si Tisoy at patuloy pa rin hanggang 2020 na si Ulysses, na si Rolly at Udet. Paeng noong 22 at itong huli noong 2024 na Bagyong Christine. Tayo po ay nakaranas ng matinding pinsala ng mga bagyong ito. Pagaman na alam natin na meron tayong dumarating na kalamidad na halos 21 bagyo kada taon sa ating bansa. Pero ang tanong ay tayo ba ay nakahanda para dito sa mga kalamidad na ito? Kaya't tayo po ay nagnanais na iparating sa ating mamamayan na itong kalamidad na ito talaga ang sumisira hindi lamang ang pananim ng ating magsasaka, kundi yung kabahayan at mga tahanan natin na kung saan talagang winawasak ng mga kalamidad o ng bagyo o ng pagbaha. Kaya't yung ating hanap buhay, ang eskwelahan, ang mag-aaral ay lahat ay apektado. So tayo ay naglunsad noong 2016 sa Sangguniang Bayan. Yung title ay Rehabilitation of Tributary Rivers natin at saka yung Lake Development. Dapat po ito ay lubusang maipasa Sanggunian. At dito po ay makikita natin ang proteksyon na ibibigay nito para doon sa mga kalamidad na darating sa ating bayan. Yun nga, ano ba yung sanhi ng ating pagbaha at paglaki ng tubig sa ating kailugan, maging sa lansangan at kung saan-saan man. At yung kataasan natin ay hindi rin nakakasiguro yung ating upland na hindi sila dadalawin ng mga pagbaha. Hindi po totoo yan at yan po ay nangyayari na. So, ang kaukulan na problema kaya tayo ay nagkakaroon ng paglaki ng tubig, ay tungkol doon sa siltation o pagbabaw ng mga kailugan natin. Ano kaya ang mga kadahilanan?
maaring kakulangan ng mga puno. Dati marami tayong puno, ngayon wala ng puno at ginagawa nilang lumber. Ayan po ang problema at naging sa bandang huli tayo po ang pinipinsala ng mga problemang ito. Pagtatapon yung domestic waste natin, napakalaki pong factor. Ang nangyayari po ay bumababaw na. Ito ay tutuloy dun sa ating lawa. 40 years ago, masigla ang palaisdaan o ang ating lawa. Masigla ang ating mangisda dahil marami ang huli nung araw. Masigla rin ang pag-iitikan at sabay-sabayan na kapwa maunlad dahil wala pang gaano erosion na nangyayari noon. So malinis pa ang ating lawa. Ngayon po ay dating 8 meters, 8 meters ang ating level ng tubig ng ating lawa. Ngayon po ay 2 metro na. Paano po natin maireresolba yung mga problema na yan? Ibig sabihin, ang mga basura ay halos 6 meters na. Paano titigil ang mga isda natin? Paano dadami ang huli ng ating mga isda kung ganyan na sitwasyon ng ating lawa? So, yung mga solusyon na ihahandog natin, ay ginawa ko na ito ng 2016, ay yung pagtatanim natin sa baybaying lawa. Gayon din sa kailugan, kailangan din nating proteksyonan ang riverbanks natin. At yung pag-aaral po ng ating patubigan. Ano ba yung pag-aaral na yan? Ibig sabihin, meron tayong mga area na kung saan talagang doon na pumupunta yung tubig natin, na siyang sumisip-sip, imbis na itaboy doon sa kalawakan, ay kaya nang i-absorb. Yan ang tinatawag nating water basin. Ang pagsasaayos pati ng daluyan, ito yung importante, daluyan ng tubig, baha na dumadaan sa ating tributary rivers, yung 3 ilog natin. Dapat po magkaroon ng dredging dito sa lugar na ito kasi wala na po, hindi nyo na po mababakas ang kailugan doon sa laylayan na malapit doon sa lawa dahil pantay na. Doon sa Katihan, wala ng andas o wala ng lugar, talagang bubulusok ang tubig pag malakas ang tubig na nanggagaling sa kataasan. So, eri pa po yung isa na napaka-importante. At ito ay dapat pag-ukulan ng pansin ng ating local government, ang pagbabalanse ng agrikulturang lupain sa infrastruktura. Yan po. Kung maanuhan nyo, na ang inyong lingkod ay nakasama po sa pag-create o paglikha ng comprehensive land use program natin noong 2018. At tayo po ay nakapagbahagi ng kaunting kaalaman at na maitaguyod lalo dito sa problema ng pagbaha. Kaya't ako po ay naniniwala na kinakailangan ang partisipasyon ng ating mamamayan na makapamili, makapagsiyasat ng bawat isang tatakbo o gustong makapaglingkod sa ating bayan. Dahil sa inyo po nakasalalay ang kaunlaran ng bawat kagandahang pagkakaloob sa atin kung tayo ay mismong nakapili ng tamang magtataguyod sa ating bayan. Kaya't maging masiyasat po tayo. Ako man ay inyong tingnan din, siyasatin din kung may magagawa, at kung wala po tayong magagawa ay wag na lang. Yun po yung Pero po ako po ay nagsisika para mabigyan kayo ng impormasyon kung ano yung ating dapat gawin, pangunahing dapat gawin para sa ating bayan. Hindi lamang sa larangan ng mga gamot, yan ang pangunahin, at kaya tayo ay nakatuon dito sa hanap buhay. Ayan, isa pa rin yan. At syempre yung ating mga gawain, yung ating pambayang gawain, infrastruktura ay dapat nasa lugar ang pagpapagawa nito. So sa inyong lahat, ako po ay nakikiusap at nagsusumamo na bigyan niyo po ng pagkakataon yung mga taong
sa akala nyo, sa tingin nyo ay makakapaglingkod sa ating bayan ng wagas at may katapatan. So ito po ang inyong abang lingkod, si Dan Lanceras po, at nagsasabi sa inyo na laging ingatan ang inyong sarili at tayo ay laging maging handa sa lahat ng kalamidad na darating at tuloy-tuloy po yung programa nating ilulunsad dyan para makatulong sa inyo at sa bayan. So number 15 po, huwag niyong kakalimutan, Dan Lanceras po, maraming salamat.